Kinatay ng ilang turista ang isang endangered spinner dolphin sa Victoria, Northern Samar. Samantala sa Danao City, Cebu, natagpuang patay sa septic tank ng isang eskwelahan ng isang dalagitang 3 araw nang nawawala. Yan at iba pang mga balita sa probinsya sa report ni Rida Reyes. Umalingasaw ang masangsang na amoy sa isang paaralan sa Danao City, Cebu. Isang bangkay umano ng estudyante ang natagpuan sa loob ng septic tank ng paaralan. Agad naman itong nai-report sa pulisya. Sa follow-up operation, napag-alamang ito ang 14 anyos na dalagitang 3 araw nang nawawala. Huli raw nakita ang bitima sa guardhouse kasama ang 34 anyos na suspect. May nakita rin daw na dugo roon. We also noted one big stab wound on the left side of the body, and several other smaller stab wounds on the left side of the body and on the chest. No, nakita rin natin marami siyang stab wounds sa neck. Tinutugis na ng pulisya ang suspect. Agad na inalerto ng Tadian Municipal Health Office ang mga residente ng 3 barangay sa bayan ng Tadian Mountain Province. Kasunod yan ang mga natagpo ang ginamit na medical equipment ng mga miyembro umano ng New People's Army malapit sa water reservoir ng barangay ang Duwagan, Sumadel at Nabitik. May nakita ring nakalalasong ingredient sa paggawa ng improvised explosive device. Umaksyon na ang Municipal Health Office para malinis ang paligid at mapigilan ang posibleng kontaminasyon sa tubig. Nito lang nakaraan, may natanggap ding ulat ang mga otoridad tungkol sa kontaminasyon ng tubig sa bayan ng Bauco. Naalarma naman ang Physician Hospital Organization o PHO dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue sa Kalibo, Aklan. Sa tala ng PHO, umabot na sa mahigit 700 ang nagka-dengue sa lugar mula Enero hanggang ngayong buwan. 5 na rito ang namamatay at karamihan sa mga biktima ay mga bata. Ayon pa sa PHO, mas mataas ang kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mas pinaigting na ng PHO ang kampanya kontra dengue sa lugar. Isang spinner dolphin naman ang sinibat gamit ang kawayan ng mga turista sa Victoria, Northern Samar. Ayon sa lokal na pamahalaan, kinatay pa raw ang dolphin at dinala sa sitio Karawisan. Isa ang spinner dolphin sa mga nanganganib ng uri ng dolphin. Nang puntahan ng mga tauhan ng Municipal Agriculturist at Fisheries ang nasabing bahay, hindi na natagpuan ang dolphin doon. Nakikipag-ugnayan na raw ang lokal na pamahalaan sa mga otoridad para matugis ang mga nasa likod ng pagkatay sa dolphin. Sa Cotabato City, 2 naman ang sugatan sa pagsabog daw ng isang granada. Kinilala ang mga biktima na sina Tuhani Guyaman at isang alias Tato. Ayon sa pulisya, 2 hindi pa nakikilalang salaring sakay ng motorsiklo ang naghagis ng pampasabog sa mga biktima. Nang papatakas na ang mga salarin, natumba ang mga ito nang batuhin ni alias Tato ang kanilang motorsiklo. Nagkasuntukan pa raw si alias Tato at ang mga salarin pero nabaril siya sa paa hanggang sa tuluyang nakatakas ang mga ito. Nasa maayos na kalagayan na ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Rida Reyes, GMA News.